The quiet, settled arrogance of someone who has never truly been told no. Ang bigat, no? Imagine having that kind of reputation. Galing mismo yan sa source material na hihimayin natin ngayon. Handa na ba kayong sumisid sa isang napakalalim at objektibong pagsusuli sa mga mabibigat na alegasyong politikal na ito? Kasi, well, dito tayo magsisimula. Hello sa inyo at welcome sa ating malalimang pagsusuri. Ngayon, hihimayin natin ang isang source text na naglalaman ng napakadetanyadong kritisismo patungkol kay Sara Duterte. Gusto ko lang linawin agad wala tayong kinakampihan dito. We are keeping it strictly neutral. Nandito tayo para intindihin, i-unpack, at i-report kung ano eksakto ang sinasabi ng ating source material. Kumbaga, titingnan natin ang pinaka-anatomya ng mga alegasyong ito. So let's get right into it. Okay, let's dive into this. Ito yung roadmap natin for today. Uumpisahan natin sa core allegations, tapos titingnan natin yung law school interventions, susundan ng tinatawag nilang the system of accommodation, then the counterattack strategy, at tatapusin natin sa implications for governance. Ayan, ganyan natin isa-isahin ang argumento ng author. Unang bahagi, the core allegations, focusing on personality and entitlement. Kasi alam nyo, ang kritisismo ng author dito, nagsisimula talaga sa mismong individual bago sa politika. Dito na pumapasok yung ipinapakilala ng author na spoiled brat syndrome. Ayon sa source natin, hindi lang daw ito simpleng pagmamaldita paminsan-minsan. It's actually a clear pattern of entitlement. Nagsisimula daw ito sa mga maliliit na bagay, yung nakakalusot ka sa rules sa loob ng eskwelahan, hanggang sa, boom, lumalaki at umaabot na sa pagbaluktot ng rules sa national office. Ang keyword talaga dito na gustong i-highlight ng author ay scale. Paano lumaki ang ganitong behavior mula sa isang simpleng classroom papunta sa national stage? Tingnan nyo itong partikular na deskripsyon mula sa affidavit ni Ramil Madriaga. Ang sabi niya rito, habitually rude and violent. Ayon sa pag-a-analyze ng author, ang pinaka-crucial na salita dyan ay habitually o yung nakasanayan na. Ipinaglalaban ng source text natin na hindi daw ito simpleng reaction lang dahil pagod o na-stress yung tao, right? Isabaw itong deeply ingrained identity. Ibig sabihin kapag may mga public outbursts o nagiging defensive umano, hindi raw yan aksidente. Normal behavior daw yan ng isang taong hindi sanay na sinisingil ng accountability. Moving on to Section 2, Law School Interventions, the Myth of Competence. Ngayon naman, titingnan natin yung mga particular na claims tungkol sa akademya na binanggit sa source text. So, based sa inilalahad na affidavit, sinasabi rito na si Duterte umano ay hirap na hirap at muntik nang bumagsak sa mga foundational subjects nung nasa law school siya. Ngayon, objektibo nating inire-report ito. Normal naman sana na mahirapan sa pag-aaral, di ba? Kahit sino naman. Pero, ginagamit kasi ito ng author bilang panimula para i-set up ang isang mas malaking issue. Yung sinasabing unwarranted advancement o yung pagpasa na ginamitan umano ng impluensya. And this brilliantly illustrates ang pinakapunto ng author. Tingnan niyo yung paghahambing na ito sa pagitan ng education at curation. Ang tunay na edukasyon ayon sa text, nagpapakita talaga ng totoong kakayahan at pag-unawa, right? Pero ang curation, ibang usapan yan. Ito daw ay isang maingat na minanyobrang resulta. Ang layunin lang talaga is makuha ng diploma o credential sa pamamagitan ng intervention o pakikialam ng ibang tao. Ang claim ng author dito, yung mga grades daw umano ay inayos at hindi totoong pinaghirapan. Ikatlong bahagi na tayo, the system of accommodation building the architecture. Ayon sa manunulat natin, ang ganitong level ng entitlement ay kailangan ng isang malaking estruktura o sistema para makasurvive. Hihimayin natin ang timeline na ito para makita kung paano daw lumawak at na-train ang sistemang ito over time. Step 1, nagsimula daw lahat sa isang campus associate dean na umano'y palihim na nakikialam para maipasa ang estudyante. Then, step 2, umakyat daw yung koneksyon sa mga government offices. Dito ang usapan hindi na lang tungkol sa grades, operational logistics at pera na ang pinag-uusapan. And then step 3, ang pagpasok ng EC Pilipinas na nag-ooperate umano bilang isang backstage operation. Unti-unti raw talagang na-train ang sistema para mag-adjust at mag-accommodate sa kanya. Let's look closer at ISCP Pilipinas. Sa aligasyon ni Madriaga, inilalarawan niya ang organisasyong ito hindi bilang isang simpleng civic group na tumutulong sa komunidad. No, far from it. Sa halip, isa raw itong conduit o daanan.
Isang estruktura umano na ginagamit para maglipat ng pondo, magpalawak ng impluensya at literal na gumawa ng legal protection para sa mga interes sa politika. Napaka-cynical talaga ng pananaw ng author dito. Kumbaga, isa raw itong makinarya na nagkukubli lang sa likod ng pagiging lehitimo. Ika-4 na bahagi, the counter-attack strategy, denial versus disproof. Ito na yung tinatawag nating friction point sa pagsusuri natin. Paano nga ba sinagot ng kampo ni Duterte itong mga napaka-espesifikong alegasyon? Now, what's really interesting about this part is kung paano pinagkumpara ng author ang dalawang stratehiya. Sa isang side, nandyan ang mga claims ni Madriaga, at hindi daw ito vague o malabo ha. Nagbigay talaga siya ng mga eksaktong timelines, relationships, pati locations. Hinahamon pa nga niya ang kampo na maglabas ng mga footage at dokumento. Tapos, sa kabilang side naman, ang tugon ng Duterte camp, legal action and perjury case. Ayon sa source, imbes na magbigay ng malinaw na patunay na mali ang paratang, ang ginamit daw na estratehiya ay ofensa, pag-iingay at deflection. Kaya mapapahinto at mapapaisip ka talaga sa tanong na ibinabato ng author dito. Why choose offense and deflection over simple transparency? Kasi logically, kung ang pinakamadaling paraan para patigilin ang issue ay ang paglalabas lang ng mga dokumento, bakit hindi iyon ang ginawa? Ito talaga yung pinakamalaking tandang pananong na idinidiin ng source text natin. Pagpasok na tayo sa huling bahagi, implications for governance, the system expanding. Mula sa individual na level, magsishift tayo ngayon sa mas malawak na pananaw at bala ng author tungkol sa pamamahala ng ating bansa. Ang pinakamahalagang takeaway rito is nakikita ng author na lahat ng ito konektado. Tingnan ninyo itong alleged pattern of behavior. Nagsimula siya sa academic shortcuts, di ba? Nasundan ng reputasyon ng pananakot. Tapos, nagkaroon ng network na umano'y nag-aayos ng mga resulta hanggang sa umabot sa pagbuo ng mga estrukturang nagmamanipula ng pera at estratehiya behind the scenes. Sinasabi ng text natin na hindi ito mga isolated incidents. Isa daw itong tuloy-tuloy at palawak na pattern na nadala mula sa loob ng paaralan, direkta sa pampublikong opisina. Basahin natin itong napakamakapangyarihang quote mula sa source, "A leader who did not rise by navigating rules but by learning how to bypass them." Dito talaga binubuod ng author ang kanyang ultimate thesis. Ang argumento niya is, kapag ang isang leader daw ay nasanay na sa ganitong early accommodation, nadadala niya ang diskarteng iyon sa governance. Imbes na sumunod sa batas tulad ng lahat, mas natutunan umano niyang i-bypass o lusutan ng mga ito gamit ang isang professionalized system ng proteksyon. At ito na yung tragic punchline ng ating source text. Normalizing the behavior versus democratic accountability. Kapag naging normal na daw ang ganitong gawain, para daw tayong isang bansa na pinapatakbo na parang isang group project sa school. Alam niyo yun? Yung may isang taong walang ginagawa, tapos ang iba yung tagapuno at tagaayos ng lahat ng gusot. Samantalang ang tunay na democratic accountability ay humihingi ng transparency, matapang na pagsagot sa mga tanong at pantay-pantay na pagpapatupad ng batas. Ang tunay na panganib dito ayon sa author ay hindi lang yung tao, kundi yung mga mismong institusyon na hinayaang mag-adjust at mag-normalize ng ganitong klaseng kultura. Kaya iiwan tayo ng author sa isang napakalalim at mapanuring tanong, are we being led or managed by someone who was simply never told no? Pinamumunuan ba tayo ng maayos? O baka naman, minamanipula lang tayo ng isang taong hindi kailanman nakaranas na mapagsabihan ng hindi? Pag-isipan natin ng mabuti yan. Isipin natin kung paano gumagana ang istruktura ng kapangyarihan. Maraming salamat sa pagsama ninyo sa paghihimay na ito. Sana ay nakatulong ang ating pagsusuri para mas maging malinaw ang mga isyong ito. Patuloy tayong maging mausisa at syempre, mapanuri. Hanggang sa muli!